Balik kulungan na ang lahat ng tumakas mula sa Batangas Provincial Jail matapos mahuli ang 2 persons deprived of liberty. Pinaimbestiga naman ni Batangas Governor Vilma Santos ang security protocol sa kulungan. Saksi, si Chino Gaston. Nakaalalay sa operasyon ng Batangas Police Provincial Office ang thermal imaging drone na ito habang sinusuyod ng mga pulis ang masukal at madilim na bahagi ng barangay Salaban sa Ibaan, Batangas. Katuwang din nila ang mga K9 units para mahanap ang nagtatagong inmate o persons deprived of liberty na isa sa mga pumuga sa Batangas Provincial Jail. Matapos ang ilang minutong paghahanap, nakita rin sa thermal camera ang preso. Ginamitan po natin ng drone na may thermal imaging at may tinap rin po tayong K9 na private. Nagtatago siya at nung masukol na rin, barangay mismo po ang nagturo kung nasaan siya. Naging susi rin sa operasyon ng bagong binuong drone squad ng Police Provincial Office sa paghabol sa sinakyang bus ng 5 sospek na naaresto sa Toll Plaza ng Santo Tomas kahapon. 3 iba pang tumakas din ang nadakip sa bayan naman ng Ibaan. At kaninang alas 10 ng umaga, nahuli ang pang-10 tumakas sa bayan ng Bawan kung saan ito dating nakatira. Sasampahan sila ng PNP ng karagdagang reklamo ng robbery at direct assault dahil sa pag-atake sa nagbabantay na jail guard. Samantalang ang mga kumuha ng baril ng gwardya at nahulihan ng patalim, sasampahan ng reklamong illegal possession of firearms at possession of a bladed weapon. Bagamat patuloy ang ginagawang investigasyon, posibleng may pananagutan rin daw ang mga jail guard. Po pwedeng maharap na sa kaso na evasion through negligence, yung mga provincial guards. Kahapon, sinabi ng ilang tumakas na pinabubugbog daw sila sa ibang mga jail guard. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Batangas Provincial Government na nangangasiwa sa provincial jail. Pero bago nito, ipinag-utos na ni Governor Vilma Santos Recto ang malawakang investigasyon dahil sa aniyay hindi maayos na security protocols ng bilangguan. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Sinampahan ng mga kasong administratibo ang 12 pulis na isinangkot ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan sa kaso ng mga nawawalang sabongero. At ayon po sa Justice Department, mayroon daw lulutang na isa pang testigo na magpapatibay umano sa mga pahayag ni Patidongan. Saksi, si Emilio Sumangi. 15 araw makaraang maghain ng administrative complaint ang whistleblower na si Dondon Patidongan alias Totoy at 17 kamag-anak ng mga nawawalang sabongero. Formal ng kinasuhan ng National Police Commission o NAPOLCOM sa kanilang legal service ang 12 pulis na isinasangkot ni Patidongan sa kaso ng mga missing sabongero. Grave misconduct, grave neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer ang ikinaso laban kay Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. Hiwalay na kaso naman ng 6 na counts ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang ikinaso laban kay na Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Mark Philip Almedilla at 9 na iba pang pulis. They will be given time to file their answers. After which, magkakaroon ng hearings dito. Kung kinakailangan, mag-file sila ng kanilang proper pleadings or position papers. I'm not prejudging the case. But since these are grave offenses, ang lowest penalty for a grave offense is suspension. Ang middle penalty for grave offenses ay demotion. At ang pinakamalupit na parusa para sa grave offenses ay dismissal from the police service. And of course, for the future of all benefits. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang panig. Nagsadya kami sa Camp Crame Headquarters Support Service kung saan sinasabing nakakustody ang mga kinasuang pulis pero wala kaming nakausap. Nakipag-ugnayan din kami sa PNP Public Information Office para makuha ang abogado ng mga kinasuhan pero wala pa silang tugon sa amin. Bukas ang GMA Integrated News sa reaksyon ng mga pulis na sangkot. Ang kaanak ng mga nawawala, ikinatuwa ang pagsasampa ng reklamong administratibo laban sa mga itinuturong pulis. Lalo raw silang nabuhayan ng loob nang mabanggit pa ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA kahapon
ang kasong ito. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Nagpapasalamat po kami sa Presidente na nabanggit niya sa SONA na hindi niya lulubayan yung sumisin sa bungero. Sana nga po, hinintay namin makasuhan talaga pong ang mastermind. Ayon kay Attorney Rafael Vicente Calinisan ng NAPOLCOM, tuloy ang investigasyon para sa iba pang maaaring sangkot sa kaso. Isiniwalat din niyang may mga gumagapang umano para impluwensyahan ang kanilang investigasyon. There are two groups. Yung una, isang bossing ng sabong. Dun sa pangalawang grupo, tinawagan yung isang very, very close sa akin. Ano sa tingin nyo, nababayaran kami dito? Hindi kami nababayaran dito. Sa pulong naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Rebulla at PNP Chief General Nicolas Torre III, napag-usapan ang paglutang ng isa pang testigo na magpapatibay sa mga pahayag ni Patidongan. Civilian. Hindi lang to testimonial evidence, may real evidence na involved dito. Meron ditong totoong ebidensya na bukod sa kwento, meron itong sariling ebidensya pa na kalakip. Para sa GMA Integrated News, Emil Subangil ang inyong saksi. Inanunsyo na rin ang pamumunuang komite sa Senado ng neophyte senators at ng mga nagbabalik Senado. Si Senator Rodante Marcoleta ang mamumuno sa Blue Ribbon Committee, pati na sa Trade, Commerce, and Entrepreneurship. Kay Senator Erwin Tulfo naman ang Games and Amusement at Social Justice, Welfare, and Rural Development. Kay Senator Camille Villar ang Committee on Environment, Natural Resources, and Climate Change. Mamumuno ng tig-isang komite ang dalawang nagbabalik Senado. Agriculture, Food, and Agrarian Reform ang kay Senator Kiko Pangilinan at Basic Education kay Senator Bam Aquino. Imbes na mag-convene muli bilang impeachment court, posibleng sa plenaryo na talakayan ng Senado ang susunod nitong hakbang kasunod ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po yan ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment. Saksi, si Mab Gonzalez. Para kay Senate President Chis Escudero, hindi na kailangang mag-convene ulit ang Senate Impeachment Court para desisyonan ang sunod na aksyon ngayong idineklara ng unconstitutional ng Korte Suprema ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Mainam-ani ang desisyonan ito ng Senado sa plenaryo, imbis na aksyonan bilang impeachment court na wala na aniyang jurisdiction dito. Personal ko ding opinion ito, pero ang masusunod dito ay ang mayoriya. Mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito, imbis na impeachment court dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Sa caucus o private meeting bago ang sesyon, kabilang sa pinag-usapan ng impeachment. Ayon kay Senador Mig Subiri, may senador pang balak sanang hilinging i-dismiss ang impeachment case laban sa bise. Hindi ko nasasabihin, plenary. Of course, it's the group. Yan naman yung grupo na dito. So, it's within their group. Pero sa huli, pumayag itong wag muna i-dismiss ang kaso at magtakda ng petsa para pag-usapan ito. Desisyon. Meron nagsasuggest na ngayon na. Pag-aaralan pa ng iba eh. It will tackle here the plenary session. Nagsasuggest na August 11, file ng MR ng House. Sabi ko, let's meet halfway. Pwede na po Wednesday next week. That'll give ample time for everyone to study. Sabi ni Escudero, dalawang bagay ang titingnan ng mga senador. Unanimous ang desisyon ng Korte Suprema at immediately executory ito. Pero pagdidiin ng Kamara, pwede pa nila itong iapela. The decision is not yet final. The House will file a motion for reconsideration. And until such time, it is still up to the Senate to perform their duties as mandated by the Constitution. We are hopeful na maaari pa po mabago ang desisyon ng Supreme Court tungkol dito. Ano't anuman, handa ang kampo ng bise kahit ihain ulit ang impeachment complaint pagtapos na ang one-year bar rule sa February 2026. No, in fact, dun sa mismong desisyon ng Supreme Court, sinabi din naman ng Korte Suprema na it doesn't absolve. No? Kasi ang kino-question dito
at least in our position, was really yung proseso ng pag-initiate ng impeachment. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. 5 patay sa panibagong insidente ng pamamaril sa isang skyscraper sa New York sa Amerika. At hindi naman bababa sa 30 ang patay sa matinding pag-ulan at pagbaha sa China. Saksi, si Rafi Tima. Bako na ang ginamit para ma-rescue ang mga binahang residente sa kapisera ng China na Beijing. Mahigit 4,000 residente ang inilikas mula sa Mion District matapos itaas ang pinakamataas na flood alert level sa lungsod. Nagsimula ang malakas na pagulan sa Beijing at mga kalapit lugar nitong Miyerkules. Hindi bababa sa 30 ang patay. Mahigit 80,000 ang inilikas. Apektado rin ng daan-daang flight at serbisyo ng tren. Sa Mion District, ang pagulang bumuo sa loob lang ng 1 linggo, katumbas ng 1 taong pag-ulan. Dulot ng East Asian monsoon ng mga pag-ulan. Ilang bahagi rin ng Taiwan ang lubog sa baha dahil sa 2 araw ng matinding pag-ulan. Nasa 3,000 residente ang inilikas. Nagpabaha rin ng malakas na ulan sa Hong Kong. Sa New York sa Amerika, 5 ang patay sa panibagong insidente ng pamamaril sa isang skyscraper. 4 ang patay matapos walang habas na namaril ang 27 anyos na gunman sa Gusali kung saan nag-oopisina ang National Football League ng Amerika at iba pang major financial firm. Kabilang sa mga nasawi ang 2 lalaki at 1 babae. Gayon din ang 1 tauhan ng New York Police Department. 1 pang lalaki ang lubhang nasugatan at agaw buhay sa ospital. Ang suspect patay rin matapos magbaril sa sarili. Batay sa investigasyon, bumiyahe mula sa Las Vegas ang gunman na hindi pa malinaw ang motibo. Nagpulong ang mga military commander ng Thailand at Cambodia sa gitna ng umiiral na ceasefire sa pagitan ng 2 bansa. Hindi bababa sa 43 ang patay sa pinakahuling pagtaas ng tensyon dahil sa sigalot sa kanilang border. Karamihan sa kanila mga sibilyan. Mahigit 300,000 naman ang pinalikas. Nauna nang inakusahan ng Thailand ang mga tropa ng Cambodia ng paglabag sa ceasefire, bagay na itinanggi ng gobyerno ng Cambodia. Nagkasundo ang military commanders na panatilihin ang tigil putukan at itigil ang paggalaw ng mga tropa. Ilang residente ang nagsimula na ring mag-uwian. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. May isinumiti ng plano ang Prime Water para tugunan ang reklamo ng kanilang mga customers sa gitna ng problema sa linya ng tubig. Ayon po yan sa Local Water Utilities Administration o LUA. Ayon sa LUA, hindi lang Prime Water ang kanilang iniimbestigahan. Saksi, si Marie Zumali. Sa kanyang State of the Nation address, pinahabol ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga water concessionaire na palpak daw ang serbisyo para sa milyon-milyon nating kababayan. Titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito. Hindi binanggit ng Pangulo kung ano ang mga water concessionaire, pero sabi ng Local Water Utilities Administration o LUA, one of them is Prime Water has some deficiencies in their contracts that we are trying to correct. And more, what we're trying to address is that the needs of these Filipinos that wala pang tubig hanggang ngayon. Sa datos ng LUA, nasa 6.5 hanggang 7 million na consumer ang apektado sa mga water district na nasa ilalim ng Prime Water. Hinihingan pa namin ng pahayagang Prime Water, pero nauna na nilang sinabing nananatili silang nakatuon sa pagbibigay ng maaasahang serbisyo sa tubig at seryoso rin daw nilang tinutugunan ang lahat ng reklamo o issue kaugnay nito. Nangako rin silang makikipagtulungan sa Local Water Utilities Administration. Sabi ng LUA, nagsumiti na raw ang Prime Water ng catch-up plan para tugunan ang mga problema. It involves siguro yung treatment plants nila, yung walang tubig, baka may leak, di ba? There are different issues on different water districts na nasa hawak nila. Paglilinaw ng LUA, may iba pa raw silang iniimbestigahan. It concerns around 20 water districts who want to rescind their contract, involving 77 under Prime and 103 of all water districts with JVs. So hindi lang siya necessarily for Prime. No? It involves all water performance audits of all water districts with JVs. Sabi ni Administrator Salonga, kulang daw sa investment ang ilang joint venture partners dahilan para hindi maipatayo ang mga kinakailangang pasilidad, hindi maresolba ang non-revenue water at bigong mapalawak ang serbisyo.
Hindi binanggit ng luwa kung mayroon at kung ano ang parusa sa pagkukulang ng mga concessionaire. Pero alinsunod daw sa utos ng Pangulo, pananagutin ang mga dapat managot. Pero sa ngayon, our focus is to bring water there. There's a plan to address the water shortage and delivery. There's a plan for accountability as well. para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Kasunod ng mga bagyo at habagat, asahan na mas magandang panahon sa mga susunod na araw. Ayon po sa Pag-asa, sa ngayon ay walang binabatay ang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sabay sa unti-unting paglayo ng bagyong Dante at Emong, inaasang hihina rin ang habagat ngayong linggo. Pero ugaliin pa rin magdala ng payong. Batay sa datos ng Metro Weather, posibleng light to heavy rains bukas sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Central Luzon. Ngayon din ang kalat-kalat na pag-ulan sa Mimaropa at Bicol Region. May chance ring ulanin ang ilang bahagi ng Western Visayas at Negros Island Region bukas. Kalat-kalat na pag-ulan naman ang inaasahan sa ilang bahagi ng Mindanao bukas ng hapon. At hindi naman inaalis ang tsansang ulanin ang ilang bahagi ng Metro Manila. Dahil sa bugso ng hangin dala ng habagat, may nakataas na mga gale warnings sa Batanes, Babuyan Islands at northern coast of Ilocos Norte. Ibig po sabihin, posible ang malalaking alon kaya delikadong pumalaot. Nilinaw po na ilang miyembro ng gabinete ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon sa SONA na magtitimpi at magiging mapagpasensya ang Pilipinas kasabay ng pagpoprotekta sa mga kapuluan ng bansa. Saksi si JP Soriano. Starboard side! Starboard side, sir! Collision! Ilang beses hinarang, nag-dangerous maneuver at binomba ng tubig. Ilan lang yan sa mga pangaharas na dinanas ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at BIFAR sa mga sasakyang pandagat ng China. Sa kanyang ika-4 na SONA kahapon, muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na poprotektahan ng Pilipinas ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Sa harap ng mga bagong banta sa ating kapayapaan at soberanya, mas maigting ngayon ang ating paghahanda, pagmamatsyag at pagtatanggol sa ating sarili. Ganun pa man, tayo pa rin ang nagtitimpi at nananatiling nagpapasensya, lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. E ano nga bang ibig sabihin dito ng Pangulo? Would that deter our mga previous positions, a strong position in the South China Sea? No. Our position in the West Philippine Sea has remained very constant. No? Hindi siya nag-hesitate, hindi siya nagbago. We are still friendly to China, but China must also compensate. If China continues to be aggressive to do many things there, not against our sovereignty, definitely the President will not welcome that. Pagbibigay diin pa ni National Security Advisor Eduardo Año. We will still strongly assert our rights, our sovereignty, but at the same time, we don't want to escalate any tension. So, patuloy pa rin yung gagawin natin na pagtatanggol sa West Philippine Sea. Ang pahayag na ito ng Pangulo sa SONA na taon, ilang araw matapos ang pulong niya sa White House kay US President Donald Trump. I don't mind if he gets along with China. Well, no, it is something that we have to do in any case. Yeah. Dati nang inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea. Pero ibinasura na ito ng 2016 Arbitral Tribunal at kinatigan ng Pilipinas sa karapatan sa West Philippine Sea. Wala pang tugon ng Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa pahayag ng Pangulo sa SONA. Pero ang isa sa mga labis na sinasabing ikinaiinit ng ulo ng China Coast Guard ay ang resupply missions ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Sa kabila nito, Lore will continue. Ang maganda doon, patuloy yung support doon sa capability upgrade sa modernization ng Armed Forces, PNP, Philippine Coast Guard. So that means yung premium ng pagtatanggol sa ating katahimikan, sa ating West Philippine Sea, tuloy-tuloy yan. Ang BRP Sierra Madre ay nasa Ayungin Shoal na bahagi ng West Philippine Sea at nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Ipinagutos ng DepEd ang pagtatakda ng makeup classes para makabawi ang mga estudyante matapos ang sunod-sunod na class suspension. Saksi si Ian Cruz.
Bukod sa iniiwasang ma-stranded ang maraming estudyante sa gitna ng sunod-sunod na bagyo at matinding habagat nitong mga nakaraang araw, mahigit 400 paaralan din ang ginamit na evacuation centers. Kaya halos 1 linggong suspendido ang face-to-face classes ng mahigit 24,000 paaralan ayon sa Department of Education o DepEd. Para mahabol ang mga leksyon, magsasagawa ng makeup classes ang DepEd ngayong gumaganda na ang panahon. Pwedeng sa weekend o dagdag oras sa weekday. Kung hindi natin gawin yan, masyadong malaki yung mawawala sa ating mga kabataan. Ititingnan din natin yung schedule ng mga teachers dahil gusto natin na nagpapahinga din yung ating mga teacher. Sa Quezon City High School, nagsimula na kanina ang makeup classes na tatagal hanggang August 18. Pero hindi yan dagdag oras kung weekday at hindi pasok pag Sabado. Ang gagawin, dynamic learning program kung saan kada araw ay may pasasagutang learning activity sheet. Kapag di natapos, pwedeng sa bahay sagutan at kinabukasan tatalakayin. We see it as effective remediation activity for the students, no? It's also an independent. Kung magdadagdag ng araw, hindi naman po halos lahat pumapasok ang mga bata. Kung magme-makeup class ng isang araw pa. It's easier for us to catch up because we can bring these materials home and do them at home. Mas maganda po yun para po makapag-catch up kami sa mga lessons po na na-miss namin. Pero higit sa makeup classes, idiniin ng Pangulo sa kanyang SONA ang pangangailangang palawakin ang remedial class at tutorials sa gitna ng pagkahuli ng mga estudyanteng Pinoy sa buong mundo. Malinaw sa atin ang tumambad na realidad tungkol sa ating mga kabataan ngayon. Ang kakulangan sa kaalaman at sa kakayahan, lalo na sa matematika, sa agham, sa pagbabasa at sa wastong pag-unawa. Kanina, inilunsad ng DepEd ang Quality Basic Education Development Program o QBED 2025-2035 kung saan kailangan ding tumulong ang mga regional offices ng DepEd at mga lokal na pamahalaan. Hihinga ng tulong ang pribadong sektor para mapunan ng kakulangan sa classroom at magkaroon ng gadgets at internet access ang mga paaralan. Kaya nga may kumpiyansa si Pangulo kahapon dahil mas malaki yung budgeting doon sa tulong ng pribadong sektor. Kaya sabi niya lahat ng guro natin magkakaroon ng laptop, makakatayo tayo ng 40,000 classrooms. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Ngayon pong nalalapit ang buwan ng wika, nais ng Komisyon sa Wikang Filipino na mapasigla ang wika sa Pilipinas na nanganganib ng mawala. Sana raw, hindi ito makalimutan at maipasa pa rin sa mga susunod na henerasyon. Saksi, si Katrina Son. Kaluyane, Arta, Binatak at Malawig. Kabilang ang mga ito sa mga nanganganib na mawalang wika sa Pilipinas. Ipinresinta ito ng Komisyon sa Wikang Filipino para sa araw ng Buwan ng Wikang Pambansa 2025. Marami pong mga nanganganib na wika. Kapag nawala po, isang kultura ang nawawala rin. Kaya ngayong Buwan ng Wika, isa sa binibigyang diin ang pagpapasigla ng mga nanganganib na wika. Paraan daw ito na hindi makalimutan at maipasa pa sa mga susunod na henerasyon. Meron tayong 135 na wika at sinasabi meron tayong 32 naman na nanganganib. Kasi meron tayong batayan din na pamantayan sa language endangerment na ginagamit ng Komisyon sa Wika para sabihin kung nanganganib na at nanganganib na maglaho yung isang wika. Nararapat lang daw na habang bata pa ay sinasanay ang mga bata sa kanilang wika para mapreserba ang mga ito. Kaya ang panawagan natin dapat ang ating ginagamit sa pang-araw-araw na talakayan, diskurso, pagpapalitan ng mga kuro-kuro at opinyon, kahit sa media, dapat natin pinalalawig ang paggamit ng wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. May mga proyekto rin daw ang KWF para mapreserba ang mga nanganganib na wika. Meron tayong bahay wika sa Abukay, Bataan na nagsimula pa po ng 2018 at hanggang ngayon po ay sinusubaybayan namin dahil ang LGU po ay nangangasiwa na po ng bahay wika sa Abukay, Bataan. Sinimulan din daw noong nakaraang taon ang bahay wika sa Capiz sa Negros Occidental at patuloy daw ang pagbibigay ng KWF ng pagsasanay sa mga guro at elders na siyang magtuturo sa mga kabataan. Para sa GMA Integrated News,
Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.